narinig ko pa yung pari na nagsabi, mga hudas yung labing walo. Senador Rodante Marcolita ng ANC pumalag kay Father Flavi na tinawag na hudas ang 18 senadors na bumuto para ibalik sa Kongreso ang impeachment complaint laban kay VP Sara. 18 senador ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa at narinig ko pa yung pari na nagsabi, mga hudas yung labing walo. Tama ba yun? Dito makikita mo, pati lingguwaheng gagamitin, kung yung halimbawa, yung mawala ng galang kung ano, yung pari na yun na nag-officiate ng misa, kung halimbawa ay pumunta siya doon, hindi bilang pari, at nakisama siya para magpahayag ng kanyang saloobin bilang isang mamamayan Pilipino. Okay lang yun eh. Pero para pumunta ka doon bilang isang religious at isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion, may problema doon din. Yes, ito para kay VP Sara Duterte. Hindi siya makakataka sa impeachment. VP Sara may sumo na. Sinampula na siya sa Senado at hindi siya makakatakas nito. Kahit hindi tuloy ang pagbasa ng Articles of Impeachment, inisyohan pa rin ang writ of summons. The presiding officer, Senate President Chis Escudero, si Vice President Sara Duterte. Wala sa ating bansa si VP Sara. Nasa Malaysia, kasama ang kaniyang pamilya. Personal daw. Sa ilang araw na proceedings, kumbaga sa teleserye, sakto ang iskina, hindi nagdalawang isip ang kamara, kumpiyansa silang tuloy ang kaso, wala daw hahadlang kahit maraming nangyayari sa Senado sa kanilang nangyaring debate. Sa huli, summon is served kahit wala sa ating bansa. Niyutin, ang Senado na ngayon ay impeachment court na opisyal nang naglabas ng writ of summon laban kay VP Sara. Pero ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa loob ng 10 araw, kailangang sagutin ni VP Sara ang lahat ng mga paratang. Hindi pwedeng patatagalin pa at hindi pwedeng iwasan ito. For may kasunod, dahil pagkatapos niyang sumagot, may 5 araw ang prosecutors para sumagot, para gumanti sa legal na paraan. Malulusutan kaya ito ni VP Sara? Actually, yung listahan ng bank accounts, madami yan eh, di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Okay. Nag-react si Senador Rodante Marcolita, isang ANC, kay Father Flavi Villanueva na tinawag niyang mga hudas. Pero, naging double standard yata si Marcolita. Ba't wala siyang reaksyon sa kanyang ministro na si Arnel Tumanan na sa kanilang isinagawa na peace rally daw, rally ng kapayapaan, may binanatan na politiko. Tinawag pang laos. Isang politiko nakalulungkot bago pa sumikat ay laos na. At itong pahayag na ito ni Tumanan, kinopya din yan ni, naalala niyo yung nirepliko ang pahayag ni Marcolita
may sinabi siya na politiko din na congressman na hindi pa umano naging sikat, laos na agad. Pagkatapos, may sinabi siyang congressman na bula ang propeta. Ngayon, nag-react siya sa pari. Tatalakayin natin ito, mga mahal na kapatid, sa pagkakataong ito, samahan ninyo ako. Kasi kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang kaguluhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talimong. Inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome. Happy Father's Day sa lahat. At Happy Solemnity of the Holy Trinity na ipinagdiwang natin, at ito din na aral ay grabing binanatan ng mga ministro ni Felix Manalo. Kaya may mga nagkomento, bakit daw umano kadalasan nating tinitira ang mga ministro sa Iglesia ni Manalo. Hindi naman natin tinitira, sinagot lang natin yung mga pinagchap-chap nila na mga aklat katoliko. At ngayon, ilalantad pa natin, mga kapatid, bago tayo papasok sa punto por punto. Kung maalala ninyo, yung sabi ni Marcoleta, At narinig ko pa yung pari na nagsabi, mga hudas yung labing walo. Senador Dante Marcolita ng ANC pumalang kay Father Flavi na tinawag na Judas ang 18 senadors na bumuto para ibalik sa Kongreso ang impeachment complaint laban kay VP Sara. 18 senador ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa. At narinig ko pa yung pari na nagsabi, mga hudas yung labing walo. yan ang reaksyon ni Marcolita. Di umano niya maintindihan bakit sinabi ng pare na mga hudas. Pero naintindihan siguro niya nung sinabi ng ministro niya nakasama sa rally ng kapayapaan kung saan kapwa sila may binanatang politiko sa rally at walang halo daw na pamumulitika. Si Arnel Tumanan ng ministro ng Iglesia ni Manalo, Isang politiko, nakalulungkot, bago pa sumikat, laos na. yon, kapayapaan daw at walang halong politika. At ministro yan ng Iglesia ni Felix Manalo. Bakit may pare na nagsabing at tinawag niya sa kanyang homily na Judas? Una, kung maalala ninyo, si Vice President Sara Duterte nagpahayag na handa siyang harapin ang akusasyon sa pamamagitan ng impeachment trial. Pero makita ninyo, mga kapatid, yung mga senador judges na kaalyado niya, abay, nagmistulang abogado sa inireklamo ang huwis, ang hukom. Bakit? Kaya nga, ayon sa ilang mga senador, Senador Soto, saan umano ka makakita, kahit na si Senador Panfilo Lacson, saan ba umano ka makakita na ang judge ay magsagawa ng motion para i-dismiss ang kaso na nakasampa sa korte? Gawain yan ng defense. Pero ano ang nasa likod? Bakit kailangang ma-dismiss?
ito ang tinatalakay kasi mga kapatid sa eksperto kaugnay sa planong pag-dismiss. Pag nagsimula yan, lalabas yung ebidensya eh. Yes. Ililift yung bank secrecy laws para buksan yung bank account ng akusado. Magte-testify yung mga nasa ICC ngayon na nagsasabi, siya ang reyna ng Tokhang sa Davao. No? Yung COA, magte-testify para ipaliwanag yung kanilang notice of disallowance. No? Si Piatos, baka biglang sumulpot para ipaliwanag kung nakuha ba niya yung pera. No? Yung nagdala ng 120 million ng mga sundalo, Yes, yung mga magpapaliwanag. So lalabas yung ebidensya. At kung lumabas, very compelling ang ebidensya, yung mga swing senators ba, boboto to acquit. No? Lalo na kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na hundreds of millions ang pumasok sa bank account na galing kay Sammy Uy, kay Michael Yang, na mga drug lords at iba pa yung mga pogo lords. So, sa pamamagitan ng impeachment court, yung akusasyon ni Trillanes na may mga pumasok daw na mga milyon-milyon na halaga sa bank account, pwede yan na masagot ni VP Sara. Di ba ba? Kahit nga si Cardinal David, sabi niya, wala namang dapat ikatatakot kung walang tinatago. Tuloy natin. So, kung ikaw ay swing votes, nakita mo, naku, yari ako rito. Baka malink ako sa drugs. Yes. Kung i-acquit ko to. So, game O yan, ang analysis ng eksperto sa political issue, mga kapatid. Kung sakaling may makita na mga strong evidences kaugnay sa akusasyon, sino ba na kaalyado kung matibay talaga ang ebidensya ang bubuto para ipawalang sala habang ang mga Pilipino ay nakatutok sa isasagawa na impeachment trial. Tuloy natin. danger yun eh. Kaya gusto nila hindi masimulan. Kaya nga sineset nila, inuulit ko, in limbo, dahil sineset nila yung template para ito ay i-reject ng 20th Congress, na actually kasama sila. No? Kaya dapat yung pressure ngayon, in 1.5 months, bago mag-convene yung 20th Congress, yung pressure ay we're watching you. Yes. No? Isusumpa namin kayo. Lalo na yung mga kabataan na nagpakita ng puwersa last midterm election. Hindi namin kayo kakalimutan. Yes. Mag-ingat kayo. No? Mag-ingat kayo. Nagsisimula na kami magising. Okay. No? Kaya yun yung dapat pressure. Dahil kung wala kang ganyang pressure, no? Yung kawalangian na yan, magpapatuloy. At saka babanggitin ko lang that the tactic right now of yung mga kaalyado ni VP Sara ay para nagbibigay sila ng mga dahilan kung bakit kailangan daw dahil daming nagugutom at yung impeachment, di naman umano yan ang pagkain na pangangailangan ngayon. dismiss. Sabi nga ni Bato at ni Bongo na sabi nila kaya nila fina-file itong motion na to ay dahil daw maraming mas importanteng problema ang Pilipinas. Walang kinalaman sa sikmura ang impeachment. No? Yun. Ayan, walang kinalaman talaga sa gutom ang impeachment, kaya ang priority daw umano ay para masagot yung problema sa gutom. That's what you call an appeal to emotion. Okay, ngayon kung hindi matalas ang pag-iisip mo at mabilis ka lang passively na nagtatanggap ng mga naririnig mo, maniniwala ka sa ganyang appeal to emotion na paano naman ang mga ibang mga importanteng mga kailangan priority bills na ipapasa natin, paano ang kaligtasan, ang kapayapaan, ang pagkain na kailangan o medical na tulong na kailangan ng ating mga kababayan. Hindi ba mas importante daw yun? Bakit daw natin tinututukan ang isang vice-presidente? Makakatulong ba daw yan sa mga milyong-milyong mga mamamayan natin na hirapan? Nag-bycam nga sila, nag-meeting nga sila tungkol sa 200 peso wage increase eh. Yan. May bycam silang isinagawa. Pero ang tanong, yung pag-increase, na-approve ba? Kung talagang layunin nila masagot ang problema lalo na sa gutom at kahirapan. Inaprubahan ba nila? Hindi. Hindi. So ano yung mga pinagsasabi nila siguro? Sahod ang pinakamalaki. Yan mga kapatid. At si Marcolita nag-react na isang kaanib sa Iglesia ni Cristo at dahil ngayon ay ipinagdiwang natin ang solemnity ng Holy Trinity at ang INC na inaniba ni Senador Marcolita, isa sa mga bumabanat sa doktrina ng Simbahang Katoliko kaugnay sa Holy Trinity. At alam niyo ba na ang
mga ministro ni Felix Manalo, meron kasi silang sariling researcher, ginagamit nila ang mga aklat Katoliko at pinagchap-chap. Dami ng mga pinakita natin dito mga kapatid na ginagamit nila. Pinagchap-chap yan. At nagiging epektibo din itong taktika nila. Bakit? Naging epektibo. Dahil, una, daming mga inosente, lalo na mga mahinang Katoliko, na nadala nitong taktika nila sa pag-chap-chap ng mga aklat. Ano po ba ang aklat Katoliko na pinag-chap-chap nila kaugnay sa tuligsa sa ating banal na pananampalataya? Pakinggan ninyo ang ministro ni Felix Manalo kung anong aklat. Ito ginagamit nila. Kabanal-banalang 1-3. At kung wala kayong kopya dito, mapauo talaga kayo. O nga ano, pinatunayan pala ng otoridad Katoliko. Kaya imbento pala ng simbahang Katoliko ang Trinidad. Kaya ang Katoliko ay nag-imbento ng Diyos. Yon, mga kapatid. So, eto, pakinggan ninyo. Sasagutin muna natin ito dahil ipinagdiwang natin ang solemnity sa Holy Trinity. Na ang doktrina ng Trinidad o ang aral na ang iisang tunay na Diyos ay may tatlong persona ay hindi lamang po wala sa Biblia, kundi ito po ay kalaban pa ng Biblia. Aminado po ba ang mga nagtataguyod ng doktrina ng misleading talaga ang presentasyon ng ministrong ito mga kapatid. Una, kalaban ng Biblia ang doktrina ng Trinity. Asan kaya yan mabasa? Pero sinabi pa niya, aminado ba umano ang otoridad Katoliko at itong aklat na ito ang ginagamit niya. At ito talaga ang paraging marinig sa mga inosenteng Katoliko na nadala sa kanilang sikta. Ang kabanal-banalang 1-3, ang Diyos ng mga Kristiyano, na ang may akda ay isang pari na si Padre Pedro Sevilla, isang paring Jesuita. Tuloy natin. Tinatawag nilang Trinidad, na talagang wala po sa Biblia ang aral nilang yan? Sa isang aklat na isinulat po ng isang paring Katoliko na nagngangalang Pedro Sevilla. Ito po ay pinamagatang ang kabanal-banalang 1-3, ang Diyos ng mga Kristiyano. Ganito po ang ating mababasa. Dito po sa pahina 22, pakinggan po ninyo. Ayon sa isang teologo, ang mga isinulat ng lumang tipan tungkol sa Diyos ay hindi pa nagpapahayag at hindi pa rin nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang sabihing mayroon ng mga babala, pahiwatig o mga natatagong palatandaan ng 1-3 sa lumang tipan ay lumalampas sa salita at layon ng mga manunulat ng lumang tipan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, malinaw na malinaw po ang pag-amin ng mga nagtataguyod ng doktrina sa aral na tinatawag nilang Trinidad. Na sa matandang tipan, wala kahit pahiwatig man lang tungkol sa Trinidad. So wala kahit pahiwatig man lang tungkol sa Trinidad. Pero alam niyo ba kung ano ang iniwasan ng ministrong ito sa paggamit nila sa naturang aklat? Ito mga kapatid, pakita ko sa inyo para aware kayo sa ganitong taktika nila. Ito ang binasa niya. Ayon sa isang teologo, ang mga isinulat ng lumang tipan tungkol sa Diyos ay hindi pa nagpapahayag at hindi pa rin nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang sabihing mayroon ng mga babala, pahiwatig o mga natatagong palatandaan ng 1-3 sa lumang tipan ay lumalampas sa salita at layon
ng mga manunulat ng lumang tipan. Diyan lang siya. May karugtong, napansin ninyo. Ayon sa sinabi natin, nagsisimula tayo sa anak sapagkat ang hiwaga ng kabanal-banalang isang tatlo ay isiniwalat lamang sa pamamagitan ni Jesus, ang anak sa makatuwid, ang pasimula ng lubos na pagkilala natin sa Diyos. Yon ang mabasa natin na karugtong. Dahil alam naman natin na ang katotohanan, the divine revelation of God was gradually revealed to us by God mismo. Bakit? Halimbawa mga kapatid, aral nila si Felix Manalo, anghel daw. Bakit? Sa lumang tipan, kahit sa bagong tipan, may mabasa ka ba na si Felix Manalo ay anghel? Di po ba imbento lang nila yan? Oh. So, may iniwasan sila, gradually revealed, na ihayag ang katotohanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Pero dahil gusto sila letra por letra, kaya nga ang kanilang doktrina, dapat bawat doktrina may katumbas na Biblia. Alam kaya nila, basta letra por letra, di nila paniwalaan pag di mabasa. Etong sale na ito, Amplified Bible, iwan ko kung nabasa ba nila ang Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, na ang sabi, Then God said, Let us, close parenthesis, Father, Son, and Holy Spirit, make man in our image according to our likeness, not physical but a spiritual personality and moral likeness. So napansin nyo, may close parenthesis dito, let us, Father, Son, Holy Spirit. So ang ginamit, plural, let us make man according to our, plural, and then image, singular. Nauna natin yung tinatalakay, mga mahal ng kapatid. Alam kaya nila na may sali na mabasa ang ganyan. Okay. Meron pa mga aklat katoliko na ginagamit nila, mga kapatid, na dapat talaga mag-ingat kayo. Ano ba yung aklat na yan na ginagamit nila? Ito pa. Pabalik nila ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa kanilang mga pandoktrina. Ito, mga mahal na kapatid, pakinggan ninyo ang sabi ng ministro. Ano rin po ang inamin ng mga nagtataguyod ng doktrina ng tinatawag nilang Trinidad, ukol naman po sa bagong tipan? Sa aklat pa rin ito, pakinggan po ninyo ang kanilang sinasabi sa pahina 69. Ganito ang kanilang pahayag. Wala pang doktrinang formal ng banal na Trinidad sa mga manunulat ng bagong tipan. Kung ang tinutukoy natin ay isang tiyak na turo na sa iisang Diyos ay mayroong tatlong magkakapantay na maka-Diyos na persona. Napakalinaw din po ang pag-amin ng paring ito ng Iglesia Katolika Romana. Ang sabi niya, walang doktrinang formal ng Trinidad sa mga manunulat ng bagong tipan. Ayan. Pinutol na agad ng ministro, kaya mag-ingat kayo. Kung yun ang argumento na walang mabasa formal, letra por letra sa bagong tipan, bakit may mabasa ba kayo na Bible sa lumang tipan? Sa bagong tipan? Salitang Bible. Even the word Bible sa King James Version does not found in the Bible itself. Pero, ano po ba, ituloy lang natin. Pahina 69, ituloy natin sa 70. Ito ang binasa ng ministro, mga kapatid, at pinutol nila. Wala pang doktrinang formal ng banal na Trinidad
sa mga manunulat sa bagong tipan. Kung ang tinutukoy natin ay ang isang tiyak na turo na sa iisang Diyos ay merong tatlong magkakapantay na pagka-Diyos na persona. Ito. Ngunit, nandun na ang tatlo. Pinutol ha. Ngunit, nandun na ang tatlo. Ang Ama, Anak, at ang Espiritu. At nandun na rin ang tatluhang balangkas at ang tatluhang formula at ang tatlo ay hindi tinitingnan sa kanilang kakayahan o personalidad, ngunit sa kanilang papel at misyon sa panukala ng Diyos para sa katubusan ng tao, kahit si Kristo, at hindi ang tatlo. Tuloy natin. Ang nasa sentro ng mensahe ng bagong tipan tungkol sa kaligtasan. Merong pagkukulang sa esensya, sa kaganapan ng turo ng bagong tipan kung hindi pa ipinakita na si Kristo ang kaniyang mga gawain ay matalik na kaugnay ng pagliligtas na nagkilos ng Ama at ng banal na Espiritu. Ibig sabihin na nandoon na at dapat maipakita ang trinitaryong batayan ng plano ng Diyos. Yun po. Napansin niyo ba? Ang aklat na yan ay pinagchap-chap talaga ng mga ministro. At ating sinagot ito, mga kapatid. No? Pero, alam kaya nila na kung gusto, hanap talaga nila letra por letra, salitang Triune God, babasa yan sa Biblia. Di po ba, iba-ibang salin ang kanilang ginagamit? Imposible, di nila nabasa ito sa Mateo Kapitulo 26:19. Mga kapatid, sa The Voice version, go out and make disciples in all nations. Ceremonially was deemed through baptism. In the name of the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. See, in the name of Triune God. At itong Triune God, kung balikan natin ito, diyan natin mabasa dahil para sa kanila, di paniniwalaan di mabasa letra por letra. Pero kung tingnan natin ang Revelation chapter 7 verse 10, salvation belongs to our God who is seated on the throne. And the Lamb, our salvation, is the Trinity, to give and God the Trinity, we owe our deliverance. O, see? Di mo ba gusto nila letra por letra? Ngayon, may mabasa ng letra por letra. Pero, may ginagamit pa sila na aklat, mga kapatid. Ano yung aklat na yan na ginagamit nila? Ang palaging ginagamit ng mga ministro, yung systematic theology. Okay? Pakinggan ninyo kung paano nila yan ginagamit. Ano pa po ang isang kapansin-pansin sa pag-aming ginawa ng mga nagtataguyod ng mga doktrina ng Trinidad? Sa isa pa po nilang aklat na pinamagatang God and Myself, An Inquiry into the True Religion, ganito po ang ating mababasa dito po sa pahina 118. Ang Trinidad ay isang kamangha-manghang misteryo na walang sino mang nakauunawa nito. Sandali. God and myself pala ang ito muna ang ating systematic theology. Saan po ba galing ang aral ng tinatawag nilang Trinidad? Pakinggan po ninyo, babasahin po natin ang isang aklat na pinamagatang systematic theology.
Ito po ay isinulat ni Augustus H. Strong. Pakinggan po natin dito po sa pahina 304. Ang terminong Trinidad ay wala sa banal na kasulatan. Ang pagkakakatha o pagkakaimbento ng katawagan ay ipinalalagay na gawa ni Tertulliano. Mga kaibigan, narinig po ba ninyo ang pahayag po nila? Inimbento lamang po ng isang nagngangalang Tertulliano ang terminong Trinidad. Hindi naman po siguro mahirap isipin na ang Diyos na inimbento lamang ay hindi tunay. Hindi po ba, mga kaibigan? Payag po ba kayo na ang Diyos na inyo pong paglingkuran ay inimbento lang o hindi tunay? So, yan mga kapatid, ang misleading presentation ng ministro ni Felix Manalo, inimbento lang umano ang Diyos. Di naman sinabing inimbento ang Diyos. Example, the word Catholic, the word Iglesia ni Cristo o Church of Christ was first used by St. Paul in Romans chapter 16, verse 16. Ibig ba sabihin, nag-imbento si San Pablo ng Iglesia? Dahil siya ang unang gumamit? Isip-isip naman pag may time. Madalas kasing kinukot itong referensya na nagiging diferensya mga kapatid sa ministro ni Felix Manalo, lalo na sa kanilang programang Ang Pagbubunyag. Kaya nga, naalala ninyo si Father Richmond Nelo, bunyag na bunyag, hindi naman totoo. No? Pero pinag-chap-chap. Bakit? Nabasa lang ang bahagi na ano ang nakasulat? Ito, binasa ng ministro. The term Trinity is not found in Scripture. The invention of the term is ascribed to Trinity. At Tertullian. Sino daw? Tertullian. Oh. So, hindi, at walang mabasa dito na the God, the Trinitarian God, was invented by Tertullian. Ang mabasa, the term, the invention of the term is ascribed to Tertullian. Hindi lang yan. The invention of the term New Testament was ascribed by Tertullian. Bakit? Tinanggap niyo ang Bible na may New Testament. Pero, ano po ba ang iniwasan nila? May karugtong kasi ito. Iniwasan at mahilig talagang mag-chap-chap kaya INC. Ito ang iniwasan ng ministro. Although the conception it expresses in scriptural. See? Yun ang iniwasan na ng ministro. Basta nakabasa lang ng imbento, iniwasan itong although the conception it expresses is scriptural. Yun. Iniwasan nila mga kapatid. Kaya mag-ingat talaga kayo sa ganitong modus, no? Kaya kung balikan natin ang Bible na the Amplified Bible na ang mabasa natin sa Revelation chapter 7 verse 10, eto mabasa natin, salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb, our salvation, is in the Trinity to give unto God the Trinity we owe our deliverance. So mabasa, Trinity. At meron pang mga aklat Katoliko na ginagamit nila. Bukas itutuloy natin iyan mga kapatid. Sa paglantad kung anong mga aklat ang mga ginagamit nila. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.